po ang pinakamalupit na sampal kay Tambaluslos. Makinig ka dito, Tamba! IBP, Integrated Bar of the Philippines. Nagsalita din, igalang ninyo yung desisyon ng Supreme Court, mga... Sa iba pa ring top story, nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na igalang ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement, sinabi ng IBP na ang panawagang huwag sundin ang ruling ng SC ay sisira sa pundasyon ng legal order. Dagdag pa ng IBP, ang nasabing aksyon ay sagabal sa balanse ng kapangyarihan at nagsasapanganib sa integridad ng demokrasyang institusyon, lalo na sa kaukulang legal remedies na available sa ilalim ng framework ng constitutional system. Binigyang diin ng IBP na hindi hinihingi ng konstitusyon ang pagkakasundo, kundi iminamando nito ang pagtalima o pagsunod. Nanindigan ng IBP sa pagsunod sa constitutional order na naglilimita sa kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno at nagtakda ng mga gampanin nito at pananagutan. Sinabi pa ng IBP na ang Korte Suprema bilang final arbiter ng constitutional questions ay may solemn duty para sa interpretasyon ng batas, determinahin kung ito ay nararapat at klaruhin ang implikasyon nito kahit pa repasuhin ang mga nakaraang doktrina o sa pagtugon ng bagong konteksto. Naku po, Integrated Bar of the Philippines, mga kareaksyon. Bara, respetuin ang desisyon ng Korte Suprema. Oy, si Carpio. Tsaka itong pangalan nung isa, si Carpio. Tsaka yung Monsod ba yun? Si Monsod. Mga tumandang walang pinagtatandaan. Makinig kayo sa IBP ha, makinig kayo sa Supreme Court. Eto na po mga kareaksyon. Stop yan ang gusto ninyo? Iba yung sinasabi mo kanina! Ay, siyempre. Inambos ninyo ako. Anong gusto mo? Oh, paano kayo mag-pistos nung napatay ako? Oh, sira ulo mo. Tuloy-tuloy tapos patayin ninyo ako. Sinong kausap ninyo? Kaya nga, huwag kayo magpapainit. Basta, isabi ko muna sa lahat sa representante. Hindi ko muna mausap lahat. Usap kami, makinig kayo sa kanilang sagot. Yun. Kausap mo. Pisto-pisto dyan, tapos magdadasano yung sakyan ko. Sinong kausap ng pisto? Yung kaluluwa ko? Ito naman po tayo sa Makati, yung Makati yung ano na to. Okay, pagyan po natin. Si Madam Delima Makati yan. Taga Makati yata doon. Taga Makati ba? Out that you had a boyfriend and then there was a house in Pangasinan. Ako, ang dahil lagi pong bahay niyan, mga karyaso sa Pangasinan. Ano yan, sugar mommy o sugar oo? Hindi po sa akin yon. O kanino? Sa akin? Sa akin, okay. Sa akin pala yun eh. Dati ko pong bodyguard yon. Dati ko pong driver bodyguard na naging close naman po ako sa kanya. Oo. Naging close daw po sa kanya yung dati niyang bodyguard. Ano pangalan niyan? Pag-comment nga po sa comment section kung anong pangalan na itong bodyguard na ito. Tumutulong-tulong din naman po ako sa kanya financially. Oo. Tulong ha. Maganda magtrabaho ba yan ha? Huwag kayo ba magtrabaho? Madam, ayos siya magtrabaho. Sumisisid o hindi? Pero hindi yung gano'n na magpapatayo po ng bahay. O syempre, alam naman ikaw magpatayo ng bahay. Diba, galing yan o, magkano ba yung mga diba, sa Bilibid? Opo, okay. The question that arises in the minds of everybody is, why did she fall for a driver bodyguard? O diba, pwede pong gawin pelikula yan. Driver bodyguard na in love sa isang DOJ secretary. I mean, you're so intelligent and you're so competent. What, made you fall for him? Frailties of a woman. Frailties of a woman. Na-fall daw siya doon kaya anong pangalan nakalimutan ko eh. Frailties of a woman. O, di ba naman kaulugan ng frailties? Mag-google ka. Frailties of a woman frailties of a woman. O, frailty. O, anong kaulugan niya? Frailty. The condition being weak and delicate.
Oh, delicate daw siya. Delicate ka talaga. Frailties of a woman. Yes. You mean to say propinquity. Call it whatever it is. How long did the affair last? Matama, hindi, umamin naman, nagkaroon ng relasyon. Frailties of a woman. Yung tinatawag na kahinaan sa laman. Tignan niyo yung confidential funds ng Office of the President, 4.5 billion. Tignan natin kung paano ginastos yun. Ang DILG, kalahating bilyon. O DOJ, kalahating bilyon. 1 billion total. Confidential funds ng magkapatid na Rimulya. Naku, wala silang pakialam mga ka-reaction eh, no? 500 billion, tigpa 500 billion dalawang remula. Tapos si Bongbong Marcos, 4.5 billion. Si VP Sara, may kita lang, magkano kay VP Sara? 125 million. Alatang-alata po yung mga to, yung mga ka-reaction, anyway, makakarma din ang mga yan. Tingnan po natin, malapit-lapit ng kanilang tinatawag na kamalasan sa kanilang mga buhay. Nilalaklak nila ang kaba ng bayan, mga ano. Mga ka-reaction, hindi yata kayang i-impeach si VP Sara, kaya para yatang pinapaandar na ng Amerika ang kanyang impluensya sa mga lokal na mga media sa Pilipinas upang wasakin di umano ang imahe ni VP Sara Duterte, dahil kapag po nangyari na si VP Sara Duterte ang siyang naging presidente na naman sa ating bayan, baka di umano'y babalik ng ating VP Sara yung itutuloy niya ang nasimulan ng kanyang ama, ng administrasyon ng kanyang ama. Pakinggan po natin ang pinaka-latest na balita. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa, naniniwala ang ilang analyst na may puwersang gustong pigilan ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Tinukoy nila ang US Deep State na umunay takot na ibalik ni VP Sara ang pulisiya ng kanyang ama na pumabor sa China at lumayo sa Amerika. Ayon sa veteranong kolumnista na si Roberto Bobby Tiglao, ginagamit ng Amerika ang media machinery nito sa Pilipinas para impluwensyahan ang politika. Kasama rito ang ilang pahayagan at online platforms na ginagamit raw para siraan ang bise. Sabi ni Tiglao na dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na ang ugat nito ay ang takot ng Amerika na kumalas muli ang Pilipinas sa alyansa nito sa Washington, gaya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sangayon dito ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy. Ayon sa kanya, ayaw ng US Deep State na mawala ang kontrol nila sa Pilipinas. Isang senaryo na maaaring mangyari kung si VP Sara ang maging pangulo ng bansa. Ang pinakamalaking ang pinakamalaking hamon at magiging block niya talaga is the Americans or the United States, and specifically yung Deep State, which ang Deep State basically is the military-industrial complex. Giit ni Uy. Naku mga ka-reaction, alam po ba ninyo mga ka-reaction na ang mga Amerikano ay meron silang iisang pulisiya, hindi pwedeng pabago-bago yan. Kahit magbago po ang nakaupong presidente dyan, tuloy-tuloy lang yan. Yung presidente ng Amerika parang puppet lang yan. Meron na sinusunod dyan, hindi pwedeng magbago dyan. Kaya mga ka-reaction, ito na, pakinggan po natin. Nakakatakot po ito mga ka-reaction sa sitwasyon po natin kung magiging parang pawn tayo, parang tayo ang magiging sanggalang ng Amerika o gagamitin niya para sa gera niya laban sa China. Nakakatakot po yan Pakinggan po natin to. Nadadamay ang Pilipinas sa kompetisyon ng China at US sa global power. Kapag hindi nagbago ang foreign policy, posible raw madamay ang Pilipinas sa gera ng dalawang bansa. Si Inday kasi, ang tingin kasi ng mga tao really, and even I really hope if in any case she becomes president, if in any case in 2028, we don't know kasi ang daming nangyayari, ang domestic politics and external forces nakikialam. Pero if really it's her destiny to be the president of the country in a matter of time, then it's really her responsibility, as if in any case mangyari yon, to put the country in a proper trajectory, na ibalik mo sa independent foreign policy, gitna mo yung country mo, equidistant sa lahat, neutral ka, you try to have good relation with all major powers. Importante yun sa isang bansa, then may pag-asa ang bayan natin. Dagdag pa ni Malinduguy, hindi Russia kundi China ang itinuturing na pangunahing kalaban ng Amerika sa larangan ng ekonomiya, depensa, teknolohiya at AI. Para pigilan ng China, ginagamit daw ng US ang parehong taktika na ginamit ito laban sa Russia. Ang paggamit ng ibang bansa bilang pawn, gaya ng Ukraine. At sa Asia Pacific kasi, to be very honest, dalawa lang ang pwedeng gamiting pawn ng United States. Ang Taiwan, island of Taiwan, and the Philippines. In Taiwan, I don't really worry too much, though it's a very volatile area.
kasi tension-driven yan. But you have to remember, the Taiwanese are Chinese. Pero mas nag-worry ako sa side ng Pilipinas. Bakit? Because ang ating foreign policy, kung hindi magbabago yan, mauuwi talaga tayo sa gitgitan at magiging pawn talaga tayo ng United States. Panawagan naman ni Malindugoy sa publiko, bantayan ang geopolitics ng China, US at Pilipinas. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Kinabukasan na sana raw hindi mauwi sa gyera na hindi naman atin. Pero kasasawi ng milyong-milyong Pilipino. Kasi kung magkakaroon ng gitgitan, MJ, at magkakaroon ng conflict dyan sa South China Sea, isali nyo na yung Taiwan. Pag may ginawa ang Amerikano dyan, ako, delikado tayo. Madadamay tayo madadrag tayo kasi forward-based nga tayo Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal. MJ. Yan po mga kareaksyon ang tinututulan nating lahat no. Yung mga base militar ng Amerika na kung saan mga kareaksyon, kawawa po ang mga Pilipino kung magkakaroon po ng malawakang digmaan. Wala naman po tayong pangtapat sa mga yun, wala po tayong mga bunker, wala po tayong pagtataguan, wala po tayong pagkain na nakaimbak. Wala po mahirap po niyan mga kareaksyon, mahirap na nga tayo. Hindi tayo gusto ng mga Amerikano, hindi tayo mahal ng mga Amerikano, hindi tayo kaibigan ng mga Amerikano. Gagamitin po tayo magsimula nung tayo'y kolonya pa nila. Maliit naman ang tingin nila kay Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo, namasyal po siya doon sa White House. Oy, Bongbong Marcos, namasyal ka sa White House. Para kang pumasyal doon sa press briefing ni Donald Trump. Sa pinag-usapan si Obama at si Hillary Clinton. Hindi ka man lang niya kinakausap, pinapansin kasi alam niya kung sino ka. Mga kareaksyon, ito dako naman po tayo mga kareaksyon dito kay Senador Marcoleta. Patungkol din dyan sa impeachment kung saan gustong pabagsakin si BP Sara ng mga animal. Siguro kagagawan din dito ni Uncle Sam. Sige, okay na. Ito Sen ang update dyan sa impeachment dahil sa nagsisimula na ngayon yung 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang iniligay August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Sen. Hindi ko maintindihan yan, Jen, Nelson, dahil sa ibig bang sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8 o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig bang sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolution? Bagamat hindi ko pa nababasa yung resolution nila. Kasi nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pala. Unconstitutional. And the Senate never acquired jurisdiction. Ibig ba sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung decision na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Ngayon, meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na alam mo, noong July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration.
ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiburo, ninahayaan ko silang nagsasalita. Usap. Eh, bigla naman akong tinanong ni Senador Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy, hindi pa nagsasalita, nakatingin lang na ng pangiti-ngiti. Oho. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, alam mo naman magsalita yun. Oho. Ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ano kahit kumukuluan tiyan ko. Hindi, teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Aha. Ano nga kung, paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Opo. Sabi ko, Mag-MR daw sila, bakit ka ako? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Oho. Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman kako yung tenor ng decision, at sinabi pa niyang immediately executory, Yan. Oho. ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, Alam mo na. sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado doon. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, Oo po. para humabol ka pa doon sa decision na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional, sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, Opo, 8. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa, Hirapan. Oo. Yun lamang isa, baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isip-isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7, halimbawa, marireverse. Hindi. Hindi pa rin, Para ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa nga, hirap ka na Oho. Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Ganun ba? Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 na po na Hindi pagkasunda. nga, makinig muna ka. Opo, August 4, Lunes ata yun Opo. Ade, tumawad yung isa. Di nga kasi, baka nga mag-ano ng motion for recon Pwede ba kanyang August 11? Oho. Ede, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, opo, sabi naman nung isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito Oho, nako. Magkakasamaan tayo rito ng law, magkakainitan tayo rito Opo. Kinabukasan. Baka magkasakitan ng loob tayo rito Kinabukasan kanya, walang pasok, Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Humupa na. cooling off period. Ayun. Sige, sabi ko, papayag ako, hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Yun pala. Bagamat tayo ko sabihin ito dahil kukus, kasi naman yung isa doon, makalain mo nagpa-interview, binanggit niya, kanina nga kanya, kung di ako namin napigilan, gusto niya, i-dismiss niya naman kanina kanyang
yung ano, July 29. Aha. Nakiusap kami. Hindi niya dapat binanggit kung... Ayun. aha. Sana man lang tayo, hindi tayo nagbabanggit ng pangalan. Dahil hindi niya nagbanggit ng pangalan. Opo. Dapat walang ganun. So, yun ang tunay na pangyayari dyan. Kasi naman, Sen, ako, meron na kasi mga taong nagpapalakas ng loob na, Sen, no? Dati po, retired associate justice, taga-Supreme Court po sa dati, na kung ano-anong kinakatiwan. Sabi nga namin ni Nelson, sige, tanggapin na natin, halimbawa, hindi sa retired. At halimbawa, nandun siya, miyembro siya ng Korte Suprema ngayon. Bumoto siya ng kontra doon sa kung siya 13, 14 man, hindi pa rin maninahig yung kanyang gusto, di ba, Sen? Kung isa lamang siya sa tumutol at 14 pa rin Wala nga kumontra, unanimous nga. Itong ngayon Walang kumontra, unanimous. Merong hindi bumoto, hindi ko alam kung ano yung kayang dahilan. dahilan. Opo. Yung isa naman wala dito, kaya dalawa yung wala. Kaya lang kahit hindi ka bumoto, basta nandun ka, o kaya nag-participate siya kahit nasumlang, pwede siyang mag-file ng dissenting opinion. Ayun, opo. So, ibig sabihin, hindi siya magiging unanimous kasi nag-file siya. May dissenting opinion. Oo, pag hindi ka nag-file, unanimous pa rin yun. Ayun. Kaya kung... Ang kaso dito, Jen, may dissenting opinion, kaya lang retired justice na. yun ang pinaghihimutok na marami. Pasensya na po kayo, retired associate justice na po, nag-dissenting opinion, na hindi po niya matanggap ang desisyon ng majority ng kataas-taasang hukuman. Alam mo, Jen, Opo. siyempre, may magre-retire Opo naman. Kasi merong retirable age naman sa ating kataas-taasang hukuman. Yung high court natin, parang hanggang 70 yata dyan, ano? Kung tama ako. So, pagka magse-70 ka na, sayang mo sa gusto, ikaw ay magre-retire. Di ba? Ngayon, hindi ka naman binabawalan na magpahayag ng sarili mong opinyon. Lalo na nga yung mga iginagalang dati dyan, sapagkat yung iba riyan naging Chief Justice pa ng ating kataas-taasang hukuman. Yung iba naman, mga senior justices ng kataas-taasang hukuman, na hanggang ngayon ay talagang kinukunan ng opinyon, sapagkat siyempre marami pa rin ang naniniwala na may kakayahan silang magpahayag ng kanilang sariling opinyon. Opo. Sapagkat importante namang usapin ito na kinabibilangan ng nating lahat, interesadong lahat sa magiging kaganapan ng isyong ito. Opo. Kaya lang, nakalimutan nila, Jen, isa na lang ang magsasalita yung Supreme Court Opo. Binigyan ka na ng pagkakataon na magpahayag ng sarili, pero hindi magkakaroon ng impluwensya yan dun sa sinabi ng Korte Suprema ngayon. Yun nga. Hindi mababago yun dahil sa kung ikaw ay retired Chief Justice ka, nakapagbigay ka na ng opinion mo, okay na yun. Pero sana, kapag nagpahayag sila ng sariling opinion, hindi sana sa paraan na magsasabi sila na maaaring magkaroon pa ng parang pagdududa ang ating mamamayan sa katatagan ng ating mga institusyon. Yun ang dapat napakaingatan natin. Kasi kapag nagpahayag ka ng opinion, at yung opinion mo na yon ay bordering na doon sa maaaring pagdudahan ng kakayahan ng isang bahagi ng ating pamahalaan, sa akin palagay, hindi tama yun. Lalo pa nga kataas-taasang hukuman sa, di ba? Oo. Sa lahat, may pananagutan lahat ng mamamayan na panatilihin na matatag ang mga institusyon natin. Maaari kang magpahayag ng opinion mo, pero hindi sa paraan na maaari mong alugin yung pundasyon ng isang institusyon. Tama. Halimbawa, yung Senado. Ngayon, kinukutya lahat. Maring kutsain ka pa rito alam mo, ang pinag-uusapan ngayon, akala mo napunta na dun sa isa lang na yung desisyon na lang ng Korte Suprema ang gusto nilang bigyan ng emphasis, Nelson, Jen. Opo. Pero yung isa pang importanteng issue, di ba palagi natin sinasabi rito, pag-usapan muna natin kung naitawid nyo na ba yung impeachment na yan doon sa Senado ng 20th Congress. Wala pa settlement yung issue na yun Hindi na resolve ba yan
Pinag-uusapan na kasi mga kareaksyon, hindi pa nga napagkasunduan kung tumawid na o hindi nga pwedeng tumawid eh. O, di ba dada na sila ng dada, wala pa nga sa 20th Congress eh. Grabe kayo ah. Kaya kung ako lang ang siguro, halimbawa, nag-motion to dismiss ako halimbawa. Opo. Mr. President, I move that the impeachment complaint of the Vice President be dismissed on 2 grounds. Oho. Halimbawa. O hindi yun na pa namin tinawid eh. Yun ang una. Pangalawa, ay yung desisyon ng Korte Suprema. Wala tayong jurisdiction. Yun, ang ano mabigat. Opo. Di ba? Hindi mo na itawid. Wala kang jurisdiction eh. Oho. Namatay on, nakapag-initiate kayo. Okay, nandun ako. Nakapag-umpisa kayo ng initial proceedings sa impeachment complaint in the 19th Congress. Pero lahat ng aktibidad na to, lahat ng proceedings, nagsimula in the dying days of the 19th Congress hanggang sa maibaon noong June 30 Oho. this year. Tapos. Ngayon, sino magsasabi sa akin ngayon? Hindi ka niya namatay. Opo. Naitawid namin. Ipakita mo muna na naitawid mo. Huwag niyong kakalimutan, mayroon pang isang issue. Opo. Kaso nga pag ito nang pinagtutulungan namin na desisyonan, yun lamang ng Korte Suprema na gusto nilang ituloy. Kagaya na yung 4 na resolusyon na sinasabi mo, 4 na pumirma sa resolusyon. Di parang nakakalimutan na naitawid na pala. O hindi. Yun muna yung unang issue. Yun muna yung unang issue. Oho. Kasi Parang nako-cover up eh. yun na nga po. Ang sabi nila kasi Nelson, Sen, para daw magkasintahan eh. Sinagot daw siya ng babae, pero walang closure, bigla naghiwalay. Hindi daw pa pwede magkaroon malaman ng closure? Mag-usapan lang kung talaga ititigil ba o hindi. Yung ano, Yun daw kung, di ba, para may isang magkasintahan. hindi nga magkasintahan yan eh. Awayan nga eh. Ano ba? Engagement na yan nangyari. Ang labo naman ng halimbawa. Oh, gano'n o. Ang halimbawa. Oho. Kasi nagsimula na raw po yung ano eh. Hindi ka niya sinagot. Binasted ka niya. Nagpipilit ka lang. Ganun ba? Yun ang tamang Ang halimbawa doon? pagbibigay ng halimbawa doon. Binasted ka. Binigo ka. Hindi ka pala pinaporma, no? Hindi ka pinaporma. Hindi ka nga naka-first base eh. Natapos ka agad eh. Tapos nagkakanap ka closure, hindi pala naging kayo. Akala mo naging kayo, pero hindi pala kayo. Yun ang akala mo. Closure na hindi pala kayo. Hindi pala naging kayo, naghanap ka ng closure. Inakala niya kasi, na girlfriend niya. Hindi. Assuming lang pala yun. Napagkamalan niya na yung pagkakasabi sa kanya ay pagsagot ng oo. Kasi ang sinabi daw po, ewan eh. Samantalang ang sinabi niya, kung talagang lilimiin niya, maghanap ka na lang ng iba. Ayun pala. Hoy, Tamba, maghanap ka na lang ng iba. Oo, pinananalangin si Tamba kanina, nakita ko yan oh. Oo, maghanap ka na ng iba, nabasted ka na boy. Wala na, binasted ka na ng 13 maestrado. Oo. Ipanalangin mo, oy. Abante, Pastor Dila, ipanalangin mo na maayos yan, ha? Sana makarating ng impyerno. Diba, ganun yan, ipanalangin mo, mabilisan. Oo nga. Kaya nga natapos na ng June 30. Pipilitin mo ngayon na pag-uusapan. Sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanyang pagdidesisyon, the Senate never acquired jurisdiction. Tapos. Ngayon, yung bang 4 na senador na pumirma ng resolusyon. Ang ibig bang sabihin ay parang ayaw nilang magpasakop doon sa desisyon ng Korte Suprema. Mabigat ito dyan. Sa totoo lang, Sen, parang gano'n ang gusto nila. Kasi hindi ko sisisihin yung 3. Pero yung isa, sa palagay ko, abogado yan. Baka, teka muna. Meron tayong mga canon of ethics and sa mga abogado. Isang abogado, opo. Na kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Ano mang pagdidesisyon na ginawa ang Korte Suprema ay nagiging bahagi na ng ating legal system. Article 8 ng Civil Code. Basahin mo. Baka may pananagutan sila dyan. Pwede nga po. Balita, pwede silang mapanagot sa parang criminal offense ata yan, eh, no? Isip-isipin mo. Kaya nga minsan may biro ngayon eh. Ang mabigat ka sa Korte Suprema. Tama man ang desisyon o mali ang desisyon, nagiging parte na ng kalipunan ng ating mga batas. Ang mga batas natin yan. Wala kang magagawa eh. I-amend mo muna yung Civil Code.
Sila ang may karapatan magpasya. Alisin mo yung Article 8 ng Civil Code. Nako. Pero habang yun ay nandun, may pananagutan ka riyan. Ay, nako. Saglit lang, Sen. Binaha tayo ng napakaraming text nung sa huling bahagi ng palatuntunan. Ang tanong natin sino bang dapat na mag-imbestiga sa anomalya ng flood control projects? A, Senado. B, Kamara. A, si Senador Marcoleta, siyempre, ang nangunguna dyan mula po sa Lupax, Quezon City. Senado, mas maayos, lalo pa at si Senador Marcoleta ang hahawak. Paulino Peralta ng Hong Kong. A, matututukan ni Senador Marcoleta, Elber Molina ng Kuwait. Dapat si Senador Marcoleta, Jess Cleofas ng Batangas. A, para si Senador Marcoleta ang mag-imbestiga, Merlina Palangplanca, Kanduman, Mandaue City, Cebu. Siyempre po, ang Senado, lalo na nandiyan si Senador Marcoleta, Marites, Australia. A, Senator Marcoleta, the best, Roderick Balisco ng Pampanga. The best talaga yan, the best. Senado, dahil si Senador Marcoleta mangunguna, tiyak na patas at maayos sa magiging pagdinig, Albert Villaray ng Maynila. A, maganda ang Blue Ribbon ang mag-imbestiga kaysa sa Kamara, Charlie, Surigao City. A, mas mapagkakatiwalaan si Senador Marcoleta, Ronald Hinanay, West Grame. A, Senado dahil pag Kamara, paano nila imbestigan ang mga sarili nila? J, Cabreta ng Antipolo City. A, Senado, dahil nandiyan si Senador Marcoleta, walang kinatatakutan para sa katotohanan, Jury Arenas, Caloocan City. Aha, A, Senado, Neil Baltasar ng Uzbekistan. Senado po, Blue Ribbon, para sigurado, Nenet Manigbas, Camarines Sur. Senado, siguradong may patutunguhan yan dahil si Senador Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon. May kredibilidad. J. Valenzuela, Malabon. Ayon, pabati muna daw po, happy 5th birthday sa aking nag-iisang anak, Ian Tayong Jr. Ayon, Ian Tayong Jr. Si yan. Mula po sa kanyang tatay, si Kuya Ian Tayong. Kuya Ian, maraming salamat. Magandang hapon sa iyo, ha? Sen, meron daw pong request sa inyo. Happy viewing kina Brother Mayonel Taal. Kilala ko ito Naging O1 namin sa Rizal yan, Jay. Ganun ba? At si Ka Elsa Taal, Brother Clark Lester Peralta at Brother Venerando J. Biag Jr., Canarisa Biag, Staff District ng Taiwan. Happy viewing kina Melesio at Tita Mids, Salinas ng Binyan City, Laguna. Happy 8th anniversary sa lokal ng Letre, distrito ng Kamana. Tumahimik po rin kayo. Ayan o. Itong laro na ito matagal to. Noon pa to. So may maglalambingan, may magpikunan, pero ganun lang yan. Kailan ba ito nahinto? Hindi man ito nahinto. Kaya lang pag nakapikunan, ganun talaga. Meron kayong isyu na intindihan ko. Alam ninyo ang posisyon mo rin. Alam ninyo ang ginagawa ko ang lahat. Hindi ko na sinasabi na tinatalikuran ko yan. Pati ako, inaambos pa ninyo. Anong klase ito? Walang ganunan. Pag pinanon ninyo ako, ito talikod na talaga ako. Babay na lang. Wala nang sistos, wala naman. Yung Marcelo, kung usap tayo uli. Sabihin mo sa kanila, mag-usap tayo uli. Okay lang. Yung Marcelo, may tatapusin lang ako para sa lahat. Hindi yan forever. Maghintay lang kayo. Iilan na lang ang nandyan na may kasalanan. Kaya ako hindi makapasok dyan. Sabihin ko sa inyo dahil may 300 na hostages dyan sa malaking mosque. Binawalan ko ang militar to assault. Kasi sabi ko madadamay ang 300. Kasi talagang puputuyan ng ulo pag ina-attack ng militar. Yan na lang ang nagpaiwan na problema ko na hindi ninyo alam. Bigyan mo akong panahon, 1 taon lang ako presidente ninyo. Bakit ninyo ako ganunin? I promise you, land reform, tanongin ninyo si Mariano kung anong ginagawa niya. Sino sabi kay Mariano, hayaan mo yung TRO, sige ilagay mo yung mga pesan. Tanongin muna ninyo yung mga representante ninyo nandyan sa cabinet.
Ay, wag muna. Tapusin mo ako dyan. Kakaagad, pag-start ng yun, nagbigay ako 1 billion para sa mga mahirap. Ngayon, hindi ako may-ari ng pera ng Pilipinas sa tao. Ginagawa ko lang talaga ang paraan para maligayahan ang lahat. Para kayo. Para sa tao. Kung nakinig kayo sa speech, hindi ako presidente para sa mga mayaman. Kaya yung Mina, okay, kung ganon ang treatment ninyo sa akin, parang kalaban, hindi ko natin mag-usap. Wala na. Ayaw ko ng hurak, hurak dyan. So, kung mali tuloy Tagalog, at mahimik muna kayo. Ayaw ko ng humarap sa inyo kung ganon. Kung mag-usap, may hindi kayo gusto sa akin, sabihin ninyo sa akin sa Malacanang. Pinapapasok kayo lahat doon. Kakausap ko lang ang bayan. Magbuli, bakit ka bully? Sino ako magbuli sa inyo? Dadali ninyo akong patayin. Sino may granada dyan? Sige, paputokin mo na dito. Sige. Diyan sa gitna. Para dyan ng banda ang mamatay. Makinig muna kayo. Kung ayaw ninyo makinig sa akin, kasi tingin ninyo diskumpiyado kayo, huwag kayo basta-basta magmadali. Magtanong kayo sa mga representante ninyo dyan, kasi nandyan yung Silalip, nandyan si Masa, nandyan si Tigualo, nandyan si Mariano, nandyan si Briones. Puro left yan. Ano ba bang tanungin muna ninyo kung anong ginagawa mo? Hindi na kayo basta ba inaapura ninyo ako eh. Huwag ninyo akong, I cannot control everything. Hindi ako pwede mag-imprinta ng pera para ibigay ko. Kailangan ko kausapin itong Congress. Ito mahirap to. Bigyan ninyo ako ng panahon. 5 years lang naman na iwan ko. Basta sabihin ko sa iyo, I will deliver. Intindihan ninyo, I will deliver. Ngayon, kung apurin ninyo ako bukas, wala tayong magawa. At sa kung dahin ninyo sa init ng ulo pati supladuhan, di number 1 ako dyan. Pwede ako niyong sigawan dito, babuhin ninyo ako, but the last time that I will talk to you. Kung anong mangyari sa Pilipinas, huwag kayong magpunta sa akin. Ganon lang tayo, mag-respetan. Give me one, mag-demonstrate lang kayo. Huwag lang magbinastos. Total, I am no different from you. Pareho lang man tayo. Sabihin ko, may representante kayo, nandyan na kayo, in-appoint ko na, nandyan na sa loob. Ano pa gusto ninyo? Ginagawa ko ng magawa ko. Puta na pati yung convoy ko, inambos. Pati ako gusto patayin. Hindi sino kausap ninyo? Di ba ninyo nandoon ako? Tapos sabi, Duterte, mag-usap tayo, magiging kayo ng bayan isang araw. Tapos pag-uwi ko, maglipad ako ng Marawi, ambusin ninyo ako. Hindi naman ako natin eh. Ayun ang mahirap. Pag-usap po natin ng matino. Tapos ako, I'm willing to listen. I'm willing to give you. Ang land reform ang pinakamabilis na. Ang akin lang yung pera, yung pantawid, pagpapangpagtulong sa inyo. Yes. Kaya nga, I won a case of 25 million sa Mighty Cigarette. Yan, itulong ko yan sa mga mahirap. Ang mahirap lang may kailangan ng taxes, ang mga mayaman hindi. So para sa tao talaga lahat yan, huwag kayong mag-alala. Ako mismo presidente, wala akong pinirmahan na allowance ni 5 centimo. Maghanap kayo ng resibo dyan sa kuha. Kawawa. Kinukuha ko lang sa gobyerno, salary ko. Wala akong representation, wala akong allowance, wala lahat. So mag-usap tayo, ang relasyon ko sa LEP, okay pa. Huwag ninyong sirain kasi magsama tayo. Ang madadamay diyan pagka ganon magkasamaan tayo ng loob. Damay lahat, damay ako, damay kayo. But you keep the open line. Hindi pwede rin badala ng supladuhan, patapangan.
Pilipino, hindi naman ito patayan, hindi naman ito away. Usap ang kailangan natin. Nakausap. Ano yan? Singilin daw. Singilin, pagbayarin. Singilin daw. Ang bayaran ng Militarisasyon, itigil daw po. Ituloy daw yung pistok. ano yan ito niya? Ituloy daw yung pistok. Maghanap ko na maganda dyan, magharap sa akin. Bakit ituloy ang pistok, yan ang gusto ninyo? Iba yung sinasabi mo kanina. Eh, siyempre, inambos ninyo ako, anong gusto mo? Oh, paano kayo magpistok nung napatay ako? Sira ulo mo. Ituloy-tuloy tapos patayin ninyo ako. Sino kausap ninyo? Kaya nga, huwag kayo magpakainit. Basta, isabi ko muna sa lahat sa representante. Hindi ko kayo mausap lahat. Usap kami, makinig kayo sa kanilang sagot. Yun. Kausap mo. Pistok-pistok dyan, tapos magdasasano yung sakyan ko. Sinong kausap ng pistok? Yung kaluluwa ko. Ilan na ang palaya ko? When was the last time? Last week, 10. Palayain ko lahat. Maghintay kayo. Hindi lang, ano yan, automatic. Bakit? Papayag agad ang militar. Papayag agad ang mga korte. Sabi ko, pero ilan ang na-release ko sa inyo? Nandyan sa labas. Hindi militar ang bossing mo. Ano? Hindi militar ang bossing nyo. Hoy, hindi ako may-ari ng gobyerno. Kaya puti nga kayo dito kay kayo, sabi niyo kayo may-ari ng gobyerno. Kita mo. Hindi ako ang may-ari ng gobyerno. Hindi ako basta-basta na pag na-presidente ako. Sa sunod at ang gusto ninyo. Huwag akong ganun, dumaan ako dyan. Kagaya rin sa inyo. Tatanungin mo si Season. Isa rin akong sigit. Alam ko yan, galing ako dyan. Kailangan ka nga ng tahimik, magrespetuhan tayo. Huwag na niyo akong i-ambos. Hindi naman kayo lahat pwedeng pagpagkamatay. Kung gusto talaga ninyo, punta kayo lahat sa bukid. Yan ang gusto ninyo. Kung gusto ninyo magpatayan ng Pilipinas, okay rin ako. Yan ang gusto ninyo. Sirain natin ang bayan. Bukas na lang po. Pagilid lang po. Excuse na lang po. Hindi kita maintindihan. Ano? Gawing regular ang manggagawang kontraktual! Kontraktualisasyon! Dapat gawing regular! Hindi kayo nakikinig eh. Sabi ko, Sibilyo number 1 left yan. Yan ang gumagawa ng Indo. Hindi ninyo alam. Wala pa kayo sa panahon namin eh. Yan ang hindi nyo alam. Gusto nyo alam ninyo lahat. Mas marunong kayo kay Belyo, veterano yan dyan. Kaya yan pinapakinggan doon sa kabila eh. Ngayon ganito, magrespetuhan tayo o hindi. Okay ako sigaw-sigawan ninyo, baliwala na akin yan. Ulitin ko ako. Yan ang gusto ninyo. Wala akong problema. Ayaw ninyo magrespeto, ambusin ninyo ako. Tiis tayong lahat. Pabukan na lang po para sa mga lumad. Pabukan na lang po. Pinapatay na kayo. Hello, sinong may armas dyan? Huwag na. Puputok na kayo. Walang armas nyo. Sige na, kay saluhin ko. Ibalik ko sa inyo. Pabukan na lang po sa mga lumad. Alis na ako. Para sa mga lumad. Kasi ako ay Patuyo po sa mga lumad. kaya ako natakot ko ganun. Tapos na ako. Basta ganito, kung wala tayong respetuhan, pag yan ang gusto ninyo, ibigay ko sa inyo. Ganong ugali ko. Ayaw ninyo yung
respetuhan tayo, okay. Bibigay ko din. Oo, totoo. So, kalimutan nila ako. At huwag kayo mag-demonstrate kung sino hingian ninyo ng alibyo. Hindi mo matakot sa ganyan-ganyan, galing ako dyan. Hindi ako na-intimidate yung go. Pag wala tayong respetuhan, pati sa akin hindi bali yung iba, kalaban talaga ninyo yung dumaan. Pero pati ako, kilala ninyo, yung mga taga-Davao, ayaw yung irespeto, bahala kayo. Sige, sigaw kayo hanggang maubos yung boses ninyo, pero wag na wag kayong mag-alala.